Morning sa lahat. Good evening sa ibang panig ng mundo. At good afternoon. So, ito, live ako ulit guys, no? Dahil may misaya ang Diyos, i-live ko na lang kasi wala tayong summaries ngayong darating na linggo. So, mensahe na yun guys, isa lang kanina. Yun nga, sabi ko na habang nakaupo ako at nag-iisip na panaginip to guys mensahe na kawawa yung bansa natin ba na napamunuan tayo ng demonyong politiko. Nakikita naman natin talaga kung paano ang takbo ng pag-imbestiga sa flood control anomaly at iba pa. So tila pinagluloko tayo ng mga politiko mula sa Presidente, Kongreso, Senado at mga kakampi nilang ibang ahensya ng gobyerno. So ito yung nakakalungkot na parte sa buhay ng kapwa natin Pilipino. Isa ito sa nagpatunay nagpatunay sa mensahe ng Diyos na sinasabi niya na ang Pilipinas ay tinatawag kong kasalan ng bansa. Kaya makita ninyo, kakampi nila, mga military, polisan, DILG, ombudsman, Kongreso, Senado, at Presidente nagsama-sama. So, ito yung sinasabi ko na hindi pangkaraniwan. Mula nung ipinanganak ako, ngayon ko lang naranasan ang ganitong klaseng organized na corruption. Talagang nakikita natin na organisado at nagkapi-kampi. Makikita na natin kung paano pinagtakpan nila ang unang mensahe noon pa na si Marcos ang nasa likod ng korupsyon na ito. Kaya ito mga nasa baba na nanikinabang sa mga pera ng taong bayan na pinaghati-hatian ng mga politiko na ito. Kaya nagkapi-kampi sila dahil alam nila na pag napatunayan na sila mismo nagkapi-kampihan at pinaghati-hatian ng pera ng taong bayan, ay managot sila sa batas. Pero ito yung mahirap na parang dumadaan ang butas ng karayom sa panig ng kabutihan. Dahil silang lahat magkapi-kampi. So wala na lapitan ang tao kung saan ito dapat dalhin sa hukuman na para maparusahan ang mga tao nito. Isipin natin na sa kanila lahat. Saan palalapit ang mga tao? So itong mga naisip ko guys na yan, habang nakaupo, narinig ko ang sigaw ng Diyos, ang boses ni Diyos Ama. Alam niyo anong sigaw niya? Marines, 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 Marines. Paulit-ulit yung sinasabing Marines. Doon ako nagising sa sigaw. Guys, ito ay isang malaking panawagan ng Diyos na walang ibang mapuntahan ang tao kung hindi tayo din mga tao ang magbigay daan para magkaroon ng pagbabago at may panagutan ang mga taong nasa likod. Ang
pinapalabas ng Diyos dito na suportahan ang mga Marines dahil sila ang nagsasabi ng katotohanan ayon din dun sa unang mga mensahe ipinaliwanag ko. Ngayon, ang pagsama-sama ay yun ang magbibigay daan para matulukan ang ginawa ng mga demonyong mga politiko. So guys, makikiisa kayo sa panawagan ng Diyos na magsama-sama kayo sa lansangan para suportahan ninyo ang pakikibaka ng mga Marines na isiniwalat nila ang totoong pangyayari, kung sino-sino ang nasa likod, kung sino-sino pa ang mga taong nagparti-parti sa pera ng taong bayan. At walang ibang solusyon. Kasi wala nang kakampi ang mga tao, wala na tayong kakampi, wala na kayong kakampi na hustisya. Dahil nasa kanila lahat, nasa panig ng kasamaan ang mga ahensya ng gobyerno na sila dapat ang mga siwa para managot ang mga taong ito. So makikita naman ninyo, mayroong batas sa lupa na sinasabi ko na dapat sundin ng tao. Malinaw yan. At may batas din sa Diyos na susundin ng tao. So ngayon, dito sa batas ng lupa, meron tayong mga mambabatas na buo o gumawa ng batas para sundin natin. Pero ano nangyari? Ang mambabatas mismo, ang gumawa ang batas mismo, ang sumasalungat o hindi sinusunod ang batas. Ngayon, dahil sila nga yung nasa panig ng kasamaan, sila yung nagkapi-kampi, sila din yung nasa panig ng kasamaan. Ngayon, sino ang masusunod? Di ba? Yung sa panig ng kabutihan, ginawa nila lahat para sa taong bayan. At itong panig ng kasamaan, sila yung ginawa nilang lahat para magpagtakpa ng sarili nila at yung nasa likod nila. Sino ito sila? Ito mga congressman, mga dating congressman, mga senador na nakikinabang, at si Marcos na presidente. Makikita ninyo kung sino-sino ang mga itinuturo ng mga Marines. Silang lahat ay nakikinabang. So, nagsama-sama talaga sila. Dahil nga, ang administrasyon mismo ang nasa likod. Kaya walang takot itong mga taong ito na lumabag sa batas na binuo nila. Katulad ni Erwin Tulfo at iba pa na mga senador o congressman. Diba? Malakas ang loob nila na hindi sundin ang batas o rules sa Senado. Kaya nagkaroon ang Senado ng dalawa na Senate President. Kasi malakas sila, kasi ang nasa likod nila ay yun ang pinakamataas na namumuno sa Pilipinas o presidente. Kaya hindi sila natatakot kasi nasa kanila lahat. Sa kanila lahat ang DOJ, sa kanila ang Busman, sa kanila ang presidente, sa kanila ang lahat nasa likod. So ngayon, kaya malakas ang loob itong taong ito. Di ba? Nagkampi-kampi sila. At isa sila sa mga tinuturo
mula pa doon sa umpisa pa ng investigasyon sa flood control. Doon pa, galing pa lang sa DPWH, sa contractor at hanggang sa iba pang mga saksi, itong mga Marines. Di ba? So, pag ituturo sila, walang kahit sino talaga ang aamin sa kanila. Lahat sila gagawa ng paraan para hindi sila managot sa ginawa nila at hindi sila maparusahan. Kaya ito sila ngayon ang kampi-kampi. Ngayon, itong nasa panig kabutihan, isa lang ang pakay nila. Ang managot at ibalik ang pera sa taong bayan dahil ang lahat na yan ay tax yan ng mga tao o sa kapwa natin Pilipino na dapat ang mga tao at Pilipino ang makikinabang. So silang lahat ang kinamal nila ang pera, kinamkam lang ang pera, binulsa nila pang sarili nila. Ito yung nakakalungkot isipin. Kaya nanawagan ang Diyos na makiisa kayo sa pagsuporta sa mga Marines. Magsama-sama kayo dahil walang ibang paraan. Ito lang ang sinasabi ng Diyos yan. Walang ibang paraan na matulukan ang problema sa Pilipinas at pagkatapos patupad ng batas na karapat-dapat tulad ng death penalty doon sa mga korap. At sana mangyari yun na pag iba ang nakaupo, ipatupad nila ang batas na death penalty na sakop ng kung sa alin taon mag-umpisa. Para ang lahat ng mga korap na mga opisyalis na yan ay may hangganan at matulukan at hindi na sila matularan. So ito yung sinasabi ng Diyos dyan na ang Pilipinas ay tinatawag ko na makasalang bansa. Kailan pa to? Matagal na. 2013 pa ito. Pinagsigawan ko na. Ang maraming bumabalagbag, maraming nangutya, maraming nagsasabi ng masasakit laban sa mga sinasabi ko. O, di ba? Ngayon, lumabas at pinatunayan din ng kapwa natin Pilipino na totoo nga na makasalang bansa. Dahil itong hinarap ng Pilipinas ngayon na hindi na ito ordinaryong problema. Extraordinary na ito. Cancer na ito sa Pilipinas. Kita ninyo, harap-harapan na ang pagtuturo, harap-harapan na ang mga ebidensya, lantaran na ang ebidensya, nandyan ang lahat. Nandyan ang mga video, nandyan ang mga picture, nandyan ang mga taong nagsasalita. Hindi lang isa o dalawa, ang dami nila. Tapos ngayon, sasabihin nilang hindi totoo, sinabi lang sinungaling. At itong paggawa nila ng dalawang presidente sa Senado at chairman ng Blue Ribbon Committee, di ba? Di ba yan isang pag-agaw ng departamento o nahatiin nila para sila ang mangibabaw para mapagtakpan ang sarili nila at yung nasa likod, di ba? So doon pa lang guys, wala na ang Pilipinas. Lugmok na sa kasamaan. Kaya dito na ngayon ang Diyos nagsasabi, walang ibang solusyon. Ang suportahan ang mga Marines na nagsasabi ng katotohanan. So paano natin suportahan? Walang iba kung hindi makikiisa kayo, magsama-sama kayo at bantayan ang mga ang pag-usad ng investigasyon sa Senado, suportahan ang panig ng kabutihan nila tunay na presidente sa Senate, si Senador Alan Cayetano, sila Marcolita, at sa panig nila, ni Cayetano, lahat nasa panig ng kabutihan. Kung sino yung nasa grupo nila ni Alan Cayetano. Suportahan ninyo guys dahil ito nga sinasabi nga ni Diyos. Wala na mapuntahan ng mga tao. Wala na kayong masandalan
dahil nasa kanila, nasa panig ng kasamaan ang mga ahensya ng gobyerno na dapat nasa namamagitan para may managot sa mga anomaliyang kinasangkutan ng mga taong ito. Kaya, ayun guys, hangad ko na ang gabay ng Diyos ay nasa inyo dahil hindi ito biro. At nasa unang mensahe pa na makita ninyo kung ano pa ang sinasabi ng Diyos doon. Kaya, mahirap na masabi nating maayos ng basta-basta yan. Kaya, nasa inyo na kung ano ang pasya ninyo, ano maisip ninyo, basta yun yung babala ng Diyos, lahat nandiyan na. Nasa critical na kondisyon ng Pilipinas. Wala nang, mapainig ka na lang talaga. At sa pagkikita natin muli. So, magandang umaga. I-share ninyo guys para makita ng iba. So, sa pagkikita natin muli.